Ayun, magandang araw po mga kaboses. Kumusta ho kayong lahat? Ano po, dyan po sa inyo ang mga lugar. Mga kaboses, magandang araw. Pag-uusapan ho natin mga kaboses, ito pong usapin na naman hong politika. Napakainit pa ho ng usaping ito. Ano po mga kaboses, mga kababayan. Sa mainit na issue, ang posibilidad ho na tumakbo raw ho si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028. Mga kaboses, himayin ho natin ang mga detalye ho mga kaboses. Inihayag ho kamakailan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, mga kaboses, na si Robin Padilla daw ho ang itutulak ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kandidato ho sa pagka-presidente. Ito'y sa pagkakataon ho, no, just in case na ma-disqualify ho si Vice President Sara Duterte dahil nga raw ho sa mga kasong impeachment at iba pang reklamo ho laban sa kanya. Ayon kay Panelo ho mga kaboses, si Robin daw ang pinakamalakas, na kandidato na kaya hong tapatan ang administrasyong Marcos at mga sinasabi ho nilang dilaw pink raw ho. Ano po mga kaboses? Pero, bakit nga ba ho si Robin Padilla ang napili? At sapat na ba ba ang kanyang mga nagawa bilang senador? Para magiging karapat-dapat sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa, mga kaboses. Tanong ho natin, no? Ano nga ba ang nagawa ni Senator Robin Padilla? Ano po sa Senado? Bilang baguhang senador. Mga kaboses, may naririnig ba kayo mga nagawa si Senator Robin Padilla? Parang yung mga naririnig ko lang yung mga pagpapalakas daw ho o pagpupush raw ho ng federalismo at puro pag-aamyenda ho ng saligang batas, mga kaboses. Ngunit marami ho ang mga nagtataka pa rin ho, mga kaboses. Ano po? Kung ano ang purpose niya dito sa federalismo. Wala naman hong ibang nagsusulong yan. Siya lang naman ho. Ano po mga kaboses? And mukhang malabo ho yan. No, dito sa ating bayan. Yun lang ho. Wala na siyang ibang ginawa ha. Sa pagiging legislator mga kaboses. Kaya kayo, tanungin ko nga kayo mga kaboses kung ano yung mga nagawa niya. Kung ano yung mga nagawa niya sa bayan. Mga kaboses. Tanungin ko kayo. Kung ano, mga kaboses, and i-inform nyo ako, i-comment nyo dyan sa baba, mga kaboses, kasi baka ako lang yung hindi nakakaalam, ano po. Pero sa aking marirecall lang ho, ang recall lang ho sa akin, mga kaboses, ito lang hong federalismo na kanyang sinusulong, ano po. Ngayon po, marami ang nagtataka, ito ho ba'y sapat na para maging Pangulo ng Pilipinas? Balikan ho natin kasi sa pagiging Pangulo niya mga pagiging senador niya mga kaboses. Hindi ko makakalimutan na ito pong iMove viral video niya. Na-remember niyo ho ba? Na nag-viral ho sa online sa isang Senate hearing po. Mga kaboses, dahil nagkamali ho si Senator Padilla sa mga terminolohiya sa parliamentary procedures na nagresulta ho ng kalituhan at batikos mula sa mga netizens. Dapat niya ho sanang sabihin ang I move that. Tapos meron pong continuous dun kung ano yung i-move niya mga kaboses. Subalit nagbigay siya ng maling linya. Ang insidente yung ito mga kaboses ay ginawang meme. No? Naging meme pa mga kaboses. At naging simbolo ho ng kawalan daw
ng sapat na kaalaman ni Senator Robin Padilla sa Senate procedures. Ang tanong ho natin mga kaboses, kung sa Senado pa lang ho ay magkakaroon na ho ng ganito mga issue, paano ho siya maghahawak ng responsibilidad bilang Pangulo? Mga kaboses. Nagtataka tayo bakit isusulong? Gusto niyo marinig yung issue na yun mga kaboses? Ito po yung viral na iMove viral video ho ni short lang ho ito mga kaboses, short clip lang ho ito. Doon lang po talaga sa part na iMove viral video. Po mga kaboses, pakinggan ho natin. I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Hindi lang kasi na I move, Ginoong Pangulo. I move. session suspended. The body. Yes. May mga nag-coach na doon. Ayun, narinig nyo ho mga kaboses. Nag-viral ho yun. Nag-viral ho yun mga kaboses, and yun nga ho, yung iMove viral video ho ni Senator Robin Padilla ho mga kaboses. Yun yung naging kawatawa ho mga kaboses. Kaya yung tanong ho natin, kung sa Senado pa lang ho ay nagkakaroon na ng ganito mga issue, paano ho siya maghahawak ng responsibilidad bilang Pangulo? Ayon ho sa mga kritiko, ang layunin raw ho ng pagpapatakbo kay Robin Padilla ay hindi para po sa kanyang kakayahan bilang leader, kundi para ho gamitin ang kanyang popularidad. Popular si Senator Robin Padilla. Popular na popular ho yan. Siyempre sikat na sikat ho yan, action star yan Ayon po sa mga kritiko, kaya nga raw ho siya tinawag na puppet dahil magiging sunod-sunuran lamang raw siya sa mga puwersang nagtatangkang kontrolin ho ang gobyerno. Bukod ho rito mga kaboses, marami ang nagsasabi na ang pagpapatakbo kay Robin Padilla ay bahagi ho ng estratehiya para i-absuelto si VP Sara mula sa mga kaso laban sa kanya. Kung siya nga ang itutulak bilang kandidato, ang tunay ho na epekto nito ay patuloy ho na magkakahati-hati ho tayo mga sambayan ng Pilipino mga kaboses. Ang pagkakapangulo ho mga kaboses ay hindi lamang nakasalalay sa popularidad o suporta ng isang kilalang pamilya. Kailangan ho dito ay leader na may malinaw na bisyon, sapat na kaalaman at kakayahan ho na harapin ang napakaraming issue po sa ating bansa mga kaboses. Kaya tinanong ko kayo kanina kung ano bang nagawa ni Senator Robin Padilla mga kaboses. Kung titingnan ho natin, mukhang popularidad lang ang pangunahing alas ho ni Robin Padilla. Bilang artista ho, mahal siya ng masa. Pero sa likod ng kanyang kasikatan, ginagamit lang ba siya sa tingin nyo, ginagamit ba siya ng kampo ng mga Duterte? Mga kaboses, hindi ho may kakaila na ang ganitong taktika ho ay isang paraan para manatili sila sa kapangyarihan. Mga kaboses, alam mo natin yan, napakasikat to ni Senator Robin Padilla. Tinawag nga yan ng hari ng aksyon sa mga pelikula ho mga kaboses. Pero sa Senado,
Ano nga ba ang kanyang mga nagawa? Ano po? Ano ba yung mga naisagawa niyang batas? Parang wala naman mga kaboses, di ba? So, ibig sabihin, pwedeng gamitin talaga yung popularidad niya, gagamitin siya ng mga, kasi wala na hong ibang nakikitang malalakas dyan sa pwersa ho ng mga, sa kampo ho ng mga Duterte, ano po mga kabos. Alam naman ho natin, yung may mga matinding alitan dito ay kampo ni Marcos, kampo ni Duterte. Sa kampo ho ni Duterte, mukhang wala na ho silang nakikita na malakas, except po kay VP Sara Duterte. So, kung just in case, ano po, ma-disqualify man ho si VP Sara, dahil nga ho marami ho mga reklamo sa kanya ngayon, ano po, mga kabos, mayroon po mga impeachment complaints, ang ibabala ho nila, kasi po popular ho, si Robin Padilla. Ang ibabala ho nila. Yun nga yung tanong, mga kaboses. Kung ang mga kababayan ba natin, mga kaboses, o kayo ho, na mga mamamayang Pilipino, karapat dapat huma, tanungin nyo hong sarili nyo, karapat dapat hubang tumakbo si Robin Padilla bilang Pangulo? Ano po mga kaboses? Tandaan ho natin mga kaboses, na ang atin hong kinabukasan ay nakasalalay ho sa ating boto. Ano po mga kaboses, huwag ho tayo basta-basta bumoto, hindi porke popular, bubutuhin na natin mga kaboses. Ano po? Tandaan ho natin, ang pagpili ho ng leader hindi dapat tagabase sa popularidad, kundi sa kakayahan at dedikasyon ho sa ating bayan. Mga kaboses, kung magiging basihan lang ang ating pagpili, ano po, ng leader, ko ang pagiging basihan lang ho natin ng ating pagpili ho ng leader ay ang popularidad, hindi ba delikado ito mga kaboses? Isang leader na madaling kontrolin, ano po mga kaboses, ano kaya mangyayari sa ating mga polisiya? Sa huli ho, tayo rin ho ang magsasuffer niyan mga kaboses. Mga kababayan, mga kaboses, ano ang opinion nyo dito? Karapat-dapat ba ho si Robin Padilla na maging Pangulo? O ginagamit lang siya para sa sariling interes ng iba? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong saloobin mga kaboses, dahil ang boses ho ninyo ang mahalaga. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig sa episode na ito mga kaboses. Ano po? Mangialam po tayo sa ating bayan mga kaboses, lalo na ho, no, na nasa inyong mga kamay ho ang kinabukasan ng bansa. Tanongin niyo ho ang sarili niyo, handa ba tayong maglagay ng isang leader na maaring kontrolin lamang? Handa ba tayong ipagkatiwala ang ating kinabukasan sa isang leader na kulang pa sa karanasan? Ano po mga kaboses? Komento kayo sa baba. Mag-comment po kayo mga kaboses. Nalalapit na yung 2028 ano po? Malapit na, 4 years na lang po mga kaboses 2028 election na. Ngayon nga nagsisimula na sila. Ano po mga kaboses, sa gera sa politika dyan. So mangialam ho tayo sa mga nangyayari po sa ating paligid mga kaboses. Ano po? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kaboses, and wag ho kayong mahiyang mag-comment, mag-react po sa ating napag-usapan ng araw. Please like, subscribe, share, and follow na lang din po mga kaboses para pa sa marami pa po nating videos. Maraming salamat po, Vox Populi PH. Bye-bye.